ngayong gabi ang papataas na bilang ng mga batang inaabandona. Gusto mo ba makita ulit ang nanay at tatay? Hindi na po. Bakit? Iniwan po ako eh. Kasi po ayaw nila po ako makita. Ang muling pagsiklab ng karahasan sa kapatiran. Ako ba may sama ng loob? In a way, yes. Naputulan po ng dalawang pa ang aking anak. Parang pong meaningless ang pagputol. At ang kontrobersyal na communications group ng palasyo. Pwede bang sabihin na natutunan nyo ng huwag maging pikon? So, mas tambay kayo ng balay? Do you receive the same salary? Tutukan na mas malawak na paglalantad ng mga issue at kontrobersya dito sa Reporter's Notebook. Batang iniwan sa basurahan, lansangan o bahay ampunan. Bakit tumarami ang bilang ng mga batang inaabandona ng kanilang mga magulang? Karapatan ng bawat bata ang matustusan ng kanilang mga pangangailangan at mapabilang sa isang pamilya kung saan sila maaalagaan. Pero sa ilang pagkakataon, may mga napipilitang sila ay ipaubaya at iwan. Ang lansangan ng Quiapo ang kumukup kay Manny, 9 na taong gulang. 2 taon na ang nakararaan nang una siyang dalhin ng kanyang mga magulang sa paligid ng simbahan. Ang hindi niya alam, yun na rin pala ang huli nilang pagkikita. Mani, anong naaalala mo yung araw na iniwan ka? Ano po? Iniwan po ako pagkatapos na iniwan po. Ano po? Nandito po ang lahat ng mga bag ko. Tapos nawala po bigla. Anong ginagawa mo nung napansin mo na nawawala na yung nanay at tatay mo? Umiiyak po ako. Kasi nahanap-hanap po sila. Hindi po silang mahanap. Sa kabila ng kanyang kamusmusan, kinakailangan niyang makipagsabayan sa buhay lansangan. Upang kumita ng pera, nagbebenta ng kwintas ng Nazareno si Manny. Naalala mo pa ba nanay at tatay mo? Opo. Gusto mo bang makita ulit ang nanay at tatay mo? Hindi na po. Bakit? Iniwan po ako eh. Kasi po ayaw nila po ako makita. Agad ipinambili ng pananghalian ni Manny ang kanyang kinita. Ilang sabaw ba? Bigyan ka na nga lang ng muti sa kalayas na. Oo, layas na. Ako habang muti naggalit. Paano kung may sakit ka? Sinong nag-aalaga sa'yo? Wala po tayo, may club po ako. Anong ginagawa mo kung may sakit ka? Wala lang po, nagtitinda po ng ganito. Asareno. Nagbibenta ka pa rin kahit na may sakit ka? Papa, Bakit? para makatulong din po ako sa mga kaibigan ko din po. Ang kinita ni Manny mula sa pagtitinda, ipinambili niya ng ice cream at inilibre pa ang kanyang mga kasama. Dahil walang pamilyang nag-aaruga, nagpalibot-libot ito sa mga nagtitinda, umaasang may magbibigay ng pagkain sa kanya. Nang umulan, nakisilong na lamang siya sa isang tindahan kung saan din siya nakahingi ng makakain. At sa paglipas ng gabi, patuloy na naglaro si Manny. Baon ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Unang 3 buwan pa lamang ng taong ito, umaabot na sa halos 800 batang inabandona ng kanilang mga magulang. Kung titingnan, maaari pa nitong higitan ang tila papataas na bilang ng mga inaabandonang bata noong mga nakaraang taon. Ngunit ang kaso ni Manny, hindi pa kabilang sa mga naiulat na kasong ito.
the state has the first responsibility actually of taking care of that abandoned child. Kasi parang sinabi mo ang Estado ang substitute parent, no? As a substitute parent, kailangan pangaragaan niya itong abandoned child na to. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang ahensya ng gobyerno na naatasang tumayong magulang ng mga abandonadong bata. Para po dun sa mga nanay na sa tingin ninyo hindi nyo kayang alagaan ang nasa sinapupunan nyo, or ikaw mismo meron ka ng sanggol at talagang hindi mo na kaya, dalhin lang po sa DSWD Regional Office or dili kaya sa mga NGOs na pinagkakatiwalaan nyo o sa mga lugar ng pananampalataya na pinagkakatiwalaan nyo, ano man ang inyong pananampalataya, meron at merong mag-aaruga dun sa bata. Isa ang Manila Boys Town sa mga binabagsakan ng mga inabandonang bata. Baka sa mga pasilidad nito ang kalumaan at pangangailangan ng rehabilitasyon. Ito ang room ng mga bata na kung saan sila ay natutulog o kaya nag-aaral pag sila ay galing sa eskwelahan. Aminado ang pamunuan na hindi nila kayang tumanggap pa ng mga bata, lalo na ang mga sanggol. Tinatanggap lang namin ng mga bata ay maaring 7 years old up below, mga 3 years old. Kasi wala kaming fasilidad na i-accommodate ang mga batang maliliit. Sa buong bansa, umaabot sa halos 360 na po ang bilang ng mga child caring institution. Mahigit 300 dito ay mga non-government organization, habang mahigit 30 lamang ang hawak ng DSWD. Sa ngayon, pwede nating sabihin hindi ganon karami, mas marami ang inaabandona. Pero ang talagang hamon ay ang pagkakaroon ng mas marami pang facilities. Kaya madalas sa mga pribadong center na lamang dinadala ang mga iniiwang bata. Pitong buwan na ang nakararaan ng iwan sa ilalim ng tulay si Baby Gab, hindi niya tunay na pangalan. 3 linggo pa lamang siya noon nang abandonahin ng kanyang ina. Mayroong isang street family dyan sa ilalim ng tulay ng one of those tulay sa Quezon City. Tapos meron itong nanay niya, tumatakbo, parang nagmamadali. Tapos nung nakita niya yung street family, sabi niya dun sa nanay, pwede mo bang kunin yung anak ko muna? Kasi tatawagan ko lang, maghanap lang akong telepono, tatawagan ko asawa ko. Kinuha nung nanay yung bata. So, after 5 hours and 3 days, wala pang dumadating na nanay para i-claim yung baby. May butas sa puso si Baby Gab at nangangailangan ng higit na pag-aaruga. At unfortunately din, yung huli niyang test about a month ago, na-diagnose na siya ay nabulag doon in the process of being treated, being prepared for the surgery. So ngayon, nag-iintay lang kami matapos siya, ma-fully recover siya from the infections, tapos saka siya palang pwedeng buksan, pwede siyang operahan sa Philippine Heart Center. Giit ng mga NGO, tila ipinapasa na lamang sa kanila ang pag-aalaga sa mga bata na dapat trabaho umano ng DSWD. Kaya biglang dumami ang private organizations, o private individuals who establish child caring institutions is precisely because government has parang given up on the work of caring for children. Wala man lamang daw silang suportang pinansyal na natatanggap. We don't receive any centavo from government. All our money are coming from, in fact, I would say public philanthropy. If government can help, at sana yung pag-run, yung pera na ginagamit sa pag-run ng mga kanilang mga reception centers, i-distribute na lang sa mga NGOs. Kasi pagka aming nire-refer sa mga child caring agencies, ang inaasahan namin ay meron din silang sariling pondo na pwedeng gamitin. At kasi nagre-raise din sila ng sarili nilang pondo, hiwalay sa pondo na binibigay ng gobyerno sa aming mga facilities, ano? So, kung meron mang halimbawang
pagkakataon na naibigay at sa tingin nila, hindi nila kaya, kailangan sabihin nila sa amin para nang sa ganon, mapagtulungan namin. Ayon sa batas, krimen ang mag-abandona ng bata. Pero hindi umano sapat o nararapat na ibunton sa mga magulang lamang ang sisi. Wala silang paraan upang pangalagaan ang kanilang mga anak. So siguro ang naisip nila, mabuti pa ibigay ko na or iwanan kong anak ko. Baka naman may makabigay pa sa batang ito ng mas mabuting kinabukasan. 20 taon na ang nakakaraan nang ipamigay ni Nanay Alice ang kanyang ikatlong anak. Nay, bakit niyo po ipinamigay yung anak niyo, yung pangatlo ninyong anak? Eh, wala akong magagawa kaysa magugutom mga anak ko. Eh, ginawasan ko lang isa. Pagbebenta ng merienda ay kinabubuhay ni Nanay Alice. Sa maliit na tindahan din ito sila nakatira. Wala na po bang ibang paraan noon para mabuhay ninyo na hindi niyo pinamimigay? Taga roon lamang sa kanilang lugar ipinaubaya ni Nanay Alice ang kanyang anak, kaya halos araw-araw niya itong nakikita. Hindi ako nagpakilala kasi ayaw ko nga susumbatan ako, sabihin na bakit ko sa mga Nagsisisi po ba kayo? maganda naman ang kami. Inaano ko lang yung mabuhay. Ito lang, kaya sabi lang nila, bakit hindi mo ako pakilala? Hindi na kailangan pakilala ako. Lalo lang masakit sa loob. Ayon sa pinakahuling tala ng DSWD, 3 sa bawat 10 batang iniiwan ang naibabalik sa kanilang mga pamilya. 1 ang naaampon, habang 6 ang nananatili sa mga ampunan. O kaya naman ay nananatili sa mga lansangan. Si Baby Gab naghihintay ng pamilyang tatanggap at mag-aaruga sa kanya. Habang si Manny ay patuloy na makikipagsapalaran sa lansangang itinuturing na niyang tahanan. Ang estado ang dapat kumukupkop at mag-aruga sa kanila at hanapan ng pamilyang uuwian. At habang tila hindi sila prioridad ng pamahalaan, mananatiling malabo pa ang kanilang kinabukasan. Bakit sana gusto mo na may nanay ang tatay mo? Kasi po, para may mag-alaga po sa akin. Mag-aalaga po. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.